Nananatiling nangunguna si Lanao del Sur re-electionist Congressman Zia Alonto Adjong base sa partial and unofficial tally. Isang senyales umano ito na malaki ang tiwala sa kanya ng mga residente sa lugar. Ating alamin ang kanyang mensahe hinggil dito sa report ni Simon Ong. Bagamat hindi pa aktual na natatapos ang bilangan ng Commission on Elections, damang-dama na ang tiyak na pagkapanalo ni re-electionist Lanao del Sur 1st District Representative Zia Alonto Adjong. Batay sa huling datos ng partial unofficial result mula sa COMELEC as of 3 p.m., halos 120,000 na ang botong kanyang nakuha. Kitang-kita sa partial unofficial result na hindi matatawaran ng tiwala ng mga residente ng Lanao del Sur sa pamumuno ni Representative Adjong. Bakas din sa unofficial tally ang tiwala ng taong bayan sa Team Adjong. Hindi pa man natatapos ang election returns ng lalawigan, halos 80,000 boto na ang nakuha ni Lanao del Sur 2nd District Representative Yasser Alonto Balindong. Nananatili namang nangunguna sa pagkagobernador si Mamintal Adjong Jr. na mayroong higit 195,000 na boto. Nasa taas pa rin ang listahan para sa pagkabise-gobernador si Muham Adjong, kung saan hindi bababa sa 185,000 ang kanyang nakuhang boto. Dahil dito, labis ang pasasalamat ni Congressman Adjong sa mga botante. We are humbled enough to really thank our people dahil binigyan nila tayo ng mandato uli na mapagsilbihan mo sila muli. It's a convincing lead. And so we thank our people. I thank the electorate for giving me the chance and the privilege again, the honor of representing them. Hindi pa man opisyal na nipoproklama bilang kongresista sa 28th Congress, nanindigan si Rep. Adjong sa kanyang plano para sa pag-angat ng buhay ng ating mga kababayan. Asahan niyo po na sa 20th Congress, yung aking pong trabaho sa 19th Congress, dodoblehin po natin yan. We will make sure that all national programs would be translated into an actual implementation in my district. Gagawin po natin lahat na hindi po mahuhuli ang 1st District ng Lanao del Sur sa lahat po ng national programs. Binigyan din niya na ang pagpapatuloy ng pagbibigay tulong para sa mga biktima ng Marawi Siege. Tututukan din ho natin yung continuation ng rehabilitation sa Marawi City, pati na rin po yung mga issue ng compensation doon sa naging biktima ng Marawi Siege. Tututukan din ho natin yan. Aniya, mas pag-iigihan din niya ang kanyang paglilingkod para sa mas magandang kinabukasan ng Lanao del Sur. Ipapatuloy po natin ang ating mga trabaho at dodoblehin po natin ang ating effort dahil hindi po lahat ng public servant ay nabibigyan ng pangalawang pagkakataon na mapaglingkuran ang kanilang komunidad. I'm humbled for the support that you have given me, and I will make sure that your trust that you have bestowed upon me will not go to waste. Samantala, pinasalamatan na rin ni Kong Adjong ang lahat ng residenteng bumoto sa unang distrito ng lalawigan. Kasi naintindihan nila na isa itong sagradong duty sa bawat Pilipino, and we congratulate them for exercising their constitutional right to elect their new leaders. Iginiit din niyang ito ang kauna-unahang pagkakataon na walang magaganap na special elections sa Lanao del Sur. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Simon Ong, Congress News.